Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Tagumpay nga ang unang misyon ng mga Red Phoenix kung saan naitumba nila si Mr. Salazar. Kaya naman agad na inutos ni Angkong at Troy kay Lucio kasama ang kanyang grupo na pasukin ang bodega ng mga Montenegro upang makabawi sa kanilang negosyo. Hindi na rin nagsayang pa ng oras sina Lucio at matapang ang nilusob ang bodega at niratrat nga ang lahat ng mga tauhan na nasa loob at saka kinuha ang lahat ng pera at droga. Kung kaya't nang nalaman ito ni Ramon ay nanggagalaiti nga siya sa galit at sinabi na walang utang na loob sina Angkong at Troy. Matapos niya umano itong tulungan ay nagawa pa siyang traidorin ng mga ito. Agad naman itong ipinaalam ni Ramon kay Senyor Pacundo at dahil magkasosyo na nga sila ay magkasandip pwersa silang pabagsakin ng tuluyan ang mga Red Phoenix. At syempre mamadali na nga ni Senyor si Marcelo na makuha na ang sinasabi nitong tao dahil kailangan niya na ito para maipakilala sa mga Montenegro bilang kanilang dagdag tauhan at sa pamamagitan umano nito ay mas magiging matatag ang kanilang alyansa. Sa kabilang banda, gagawin na nga ni Boss B ang iminungkahi ni Obet na magkaroon ng rematch kay Pablo. At si Bubbles nga mismo ang ipupusta nila kaya naman ipinatawag ni Boss B si Tanggol at Bubbles para sabihin na muling lalaban si Tanggol kay Pablo. At si Bubbles ang kapalit sa oras na matalo si Tanggol. Sa una ay nabigla si Tanggol, ngunit sinabi ni Bubbles na handa siyang magsakripisyo para sa kapakanan na nakararami. At wag umanong mag-alala si Tanggol dahil naniniwala umano si Bubbles na maipapanalo ni Tanggol ang kanyang labang kay Pablo. Kaya naman dito magiging mainit ang bakbakan ng dalawa. Ngunit sa huli ay si Tanggol nga ang huling sasargo ng bola dahil ilang beses niya nga pinatalbog ito para lang matamaan ang bola. At dahil dito ay mas malaki na ang tsansang manalo si Tanggol. At pag nagkataon ay dito na magsisimulang pag-initan ni Pablo si Tanggol dahil mapapahiya nga siya sa harap mismo ni Bubbles. Kaya naman paiimbestigahan ni Pablo si Tanggol upang makahanap nga siya ng butas. Ngunit iba ang kanyang malalaman dahil makakarating sa kanya na ex-convict pala sina Tanggol at Bubbles. At ang mas ikinagulat niya nang nalaman niyang Jesus Nazareno din pala ang pangalan ni Tanggol at kapatid nito si David na nagpapanggap na anak ni Ramon. Kung kaya't dito sinabi ni Pablo sa kanyang sarili na hindi dapat malaman ni Tanggol na nagpapanggap si David dahil pag nagkataon na iba katuluyan ang sumama si Bubbles kay Tanggol at wala na siyang maipanglalaban dito. Alam nating lahat na kaya lang nagagawa ni Pablo ang lahat ng gusto niya ay dahil mayaman siya at makapangyarihan. Ngunit papaano na lang kapag naging ganap ng Montenegro itong si Tanggol, tiyak na wala na siyang binatbat sa ating bida. Talagang kapanapanabig ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.